Hello mga Bebe Loves! For today's video, pag-uusapan natin ang mga pros and cons sa pag-apply as a teacher dito sa Thailand at saka yung pros and cons ng pagiging teacher dito sa Thailand. Kaya nga diba sabi nila, hiring season na dito sa Thailand. Of course, maraming hiring school. Nako, ang masasabi ko lang, yes po, tama po sila. Marami pong hiring schools dito ngayon sa Thailand. Pero take note, mas madami po ang mga applicants na teacher dito sa Thailand. Di ba ngayon nagdadagsaan na ang mga Filipino teachers natin na galing ng Pinas. Pero take note po, hindi lang po mga Filipino teachers ang applicant po dito sa Thailand. Meron din po tayong mga NES o yung mga native English speakers po natin na galing ng Africa, Ethiopia, ganyan. So may kakompetensya po ang mga kapwa natin Filipino teachers. At alam nyo ba na yung iba dito ay 2 months, 3 months na pong nag-a-apply, hindi pa rin po na-hire. Kaya yung iba, umuwi na lang sa Pinas na as in, wala talaga. Kaya naman ang ina-advise ko sa ating mga kapwa Filipino teachers na may plano pong mag-Thailand. May option po kayo doon sa mga countries po na malalaki ang pasahod. Kasi ang pasahod po dito sa Thailand ay medyo mababa compared to other countries. So, hindi naman lahat mababa, may mga schools din naman dito na mataas yung salary offer. Katulad nung sa kakilala ko na yung starting salary niya ay 32,000 baht. Pero yung iba naman, meron pa din pong nag-i-exist na 18,000 baht na pasahod po ng mga teacher. 18-20, wala pang free. So yung sa akin naman, nakatungtong naman ako ng line of 2, tapos free accommodation, free work permit, free yung extension visa ko, tapos free pa ang lunch. So yung accommodation ko, dito lang ako nakatira sa loob ng school. Tapos yung mga malalaki ang sahod, kadalasan yan, wala nang free. Unless kung ang tinuturuan mong mga estudyante ay nasa kindergarten or primary na, mga primary students, kasi may pa-lunch yan sila sa school, kaya free lunch din ang mga teacher. So ayan, kung may opportunity man lang sa ibang bansa like Vietnam, ang Vietnam po kasi is malaki po ang pasahod dyan sa mga teacher na yan. Ang starting salary po sa Vietnam ay nasa around 1,000 USD or nasa 50,000 up. So malaki po ang diferensya, diba? Kung mag-take risk naman lang po kayo na nasa Pinas pa kayo, mas mabuti po na yung mga bansa po na yan yung itatry ninyo. Kasi dito na ako, na-experience ko na yung pagiging teacher dito. So okay naman, okay siya, pero mas maganda pa rin kung may opportunity lang ako na makapunta sa mag-cross country. Yes, gagawin ko, pero sa ngayon, hindi muna, kasi kailangan ko munang i-pay yung mga utang ko sa Pinas kasi nagkanda utang-utang ako para lang makapunta din sa Thailand. So kailangan ko muna yung i-pay, mag-ipon para makapag cross country ako. Mas madami po ang applicants kaysa sa mga hiring schools. Kaya yung iba hindi na po na-hire at yung iba umuwi na lang po sa Pinas. Then pangalawa yung salary. Majority po, yung mga salary dito ay hindi po talaga kataasan. Tapos yung cost of living naman, yes po, mababa. Mababa ang cost of living dito sa Thailand, except siguro sa Bangkok, kasi sabi nila expensive po sa Bangkok. Halimbawa kung na-hire kayo tapos doon kayo sa Bangkok, mahal po ang mga apartment doon. Unlike po dito sa provinces, may apartment po dito na around 2,000 baht lang. O diba, napakamura doon yata sa Bangkok. Pinakamababa nila is nasa 4,000 baht yata or 5,000. Dito po 2,000 ang pinakamababa. Tapos ang ano din po ng, kung halimbawa desidido talaga kayong mag-take risk, yan, desidido kayo, gusto nyong mag-take risk talaga at i-try po ang pagtuturo dito sa Thailand, ang gagawin nyo po ay, una, kailangan nyong malagpasan yung IO kasi medyo mahigpit ang IO ngayon sa Pinas, diba? Marami na pong na-offload na mga kababayan natin. At kung makalusot man kayo, make sure po na marami kayong bit-bit na pera. At saka yung bit-bit ninyong pera, kailangan ho sumakto siya ng 3 to 4 months kasi hindi natin alam kung maha-hire ka ba agad. Kasi sabi nila, pag makalusot ka daw sa IO, pagdating mo daw dito sa Thailand, mga days lang daw or 1 week, makakahanap ka na daw ng school. No po, depende po yan siguro kung napakaswerte mong tao ay edi wow, congratulations. Pero hindi ho ganyan ang nangyayari. Mas madami po ang umaabot na ng
2 months, 3 months, 4 months na hindi pa rin po na-hire. Kaya nga sabi ko, magbitbit po kayo ng maraming pera. Dahil una po, ang accommodation, masyadong mahal. Tapos pangalawa, ang inyong expenses, ang foods ninyo, food allowance, ang inyong tawag nun, pag travel, mga pamasahe, punta ng iba't ibang schools para mag-walk-in. Tapos, ano pa ba? Magastos po yung pag-exit. Nakakapagod, nakakagastos, yung hindi ka pa na-hire din after a month, kailangan mong mag-exit, exit na naman dito, so kailangan talaga ng maraming baong pera. At saka magbaon na din po kayo ng tibay ng loob, pakapalan po ng mukha. Kailangan po kung sa Bisaya pa arisgada ka mga apply, dili ka magulaw-ulaw kay way usong ulaw din hingdapita. Sa pros naman, syempre nabanggit ko na dito sa province ay mura po ang bilihin kung i-compare mo siya sa bangka. Mahal din daw sa Pattaya. Dito po mura, at saka yung school kasi natin ay nasa sentro, so walking distance lang yung mga 7-Eleven, Big C, Green Market, Night Market, at iba pang mga market dyan, at saka yung mga tourist spots, o kaya lang naming lakarin kasi nasa sentro nga kami. Tapos yung mga yung mga paperworks, sabi nila less daw ang paperworks. Yes po, less po ang paperworks, depende po sa school, kasi may mga school po na ang paperworks ay parang pang DepEd po. Yes, katulad nung sa old school ko, yun, ang dami nilang pinapagawa. Mahilig sila dito sa mga on-the-spot paperworks, pero yung naranasan ko before ay yung hindi ka patapos, may dinagdag na naman. Pero so far, dito po sa bago kong school ay okay po. Nababalance mo yung parang buhay mo dito, di ba? Balance po dito sa new school ko. Kasi kung meron silang pinapagawa, hindi po mahirap. Tapos, hindi nga kami nire-required ng lesson plan. Pero, gumagawa pa din kami ng lesson plan in case na hingan kami, may maibigay kami agad. Pero so far, nakapagbigay lang kami ng lesson plan nung time na class observation. And then, hindi po mahirap mag-compute ng grades ng mga bata. Pinapasubmit lang kami ng scores, tapos sila na bahala, sila na ang magko-compile, sila na ang gagawa ng parang booklet. Yun po yung kagandahan sa ibang schools po. So hindi po lahat okay, marami pong schools na nagsasuffer yung ating mga kapwa Filipino teachers, nagbe-breakdown. So hindi lahat dito na school sa Thailand ay okay. So parang sa Pinas lang din, may okay, merong hindi okay. So ganun po. So malas ka kung doon ka mapunta sa school na parang DepEd, swerte ka kung katulad ng dito sa school namin na okay po, at saka sobrang bait ng head po namin sa aming English department. Masyadong mabait, parang nanay na namin siya dito kasi siya lang din naman nagsagi na mommy, baby, tinuturo niya kami ang kanyang baby, siyang aming mommy. Lagi niyang sinasabi, no, it's okay, I can handle that one, I can make that one, it's hard for you. Yun po yung sinasabi niyo, di ba, nakaka-touch. Kaya kahit medyo mababa, nasa line of 2, pero okay na din, di ba? Ang sahod, parang wala po akong balak na lumipat po sa ibang schools. Kasi nga sabi ko, di ba, nasa line of 2 na ang sahod ko dito, free accommodation, free work permit, free extension visa, free pa ang lunch. Tapos ang mga teacher dito, mahilig pang mamigay ng foods, at saka yung mga bata. So yun yung mga pros dito sa Thailand. At saka nabanggit, kung gusto nyo pa rin ma-take risk na magpunta, mag-apply dito sa Thailand. Pero kung meron man lang kayong opportunity like sa Vietnam, Uzbekistan, USA ba yan, na malaki ang pasahod, better na i-try nyo po doon. Tapos itatanong nyo, ma'am, ba't po ikaw, andyan ka po? Yun nga, ang sabi ko, nagkandaotang po ako sa Pinas dahil nga sa pag-apply ko dito sa Thailand. So kailangan ko muna siyang i-paid, and then mag-iipon ako para makapag-cross country, kasi bala ko talaga na mag-cross country. At yun lamang po, sana makakuha kayo ng idea kung itutuloy nyo pa ba yung pag-take risk na mag-apply dito sa Thailand or hindi na. Kasi marami pong mga Filipino teachers ang umuwing hindi po na-hire talaga at nakapaggastos lang sila. So, ayun lang. Goodbye mga Baby Loves. Thank you for watching.